let's proceed on the part 4. Next, a document. And a document contains some change. O, dokumento tinatanong, a dokumento na naglalaman may bago, maaaring nagdagdag o nabawas or deletion. Ano sagot natin dyan? Pag sinabi natin alteration, maaaring nag-add ka, maaaring okay, so tanggal na itong alteration. Pag ancient document, ang dokumento na ito ay more than tanda na 30 years. So, tanggal yan. Sa document naman, there is an issue. There is an issue or under scrutiny, or a focal or examination. Okay? Siya yung focal point ng examination. So, tanggal na ang question document. So, anong sagot natin dyan? That is an altered document. Okay, tandaan na. That is an altered document. Next, the forger has trouble its matching. Nagkaroon siya ng problema na match ang paper at ink, pati writing material, to the exact date. Yan, exact date it was supposed to have been written. Halimbawa, yung dokumento ginawa nung 1900. Siyempre, yung galing sa 1900, yung ink sa 1900. So ngayon, kinopya niya ngayon. Di ba ngayon, ngayon? 2021. So yung dokumento, yung papel, 2021. Yung ink, 2021. So ang objective ng forger ay magaya yung dokumentong kung saan isinulat noong 1900, palabasin na gawin itong 1900 pa. Okay? Yan ang problema daw ng mga forger. Okay? Sino tong forgery? Forgery is an act of what? Imitation. Of imitation. And that is an act of imitation. Tanggal na. Pag holographic document naman, ito yung written by one person at signed. Tanggal na. Pag tremor, yanig, uka ng sulat. Okay? So, yanig o uka ng, yanig o uka ng sulat. Yung magalaw ang sulat niya. Diba? So, tanggal na ang tremor. So, ang sagot natin dyan ay, that is anachronism. Okay? So, that is anachronism. So, next, number 3. A document will be considered ancient document if, tignan nga natin ito. Sa letter, created not more than 5 years before and after. Contemporary ito. Contemporary documents. O, tanggal na ito.
at least 30 years, tanggal. Created before 30 years, tanggal. Ang sagot natin dyan, created more than. Yan, more than 30 years. Dapat lagpas ng 30 years. Okay? So, next. So, let's proceed on the number 4. A cylinder that's covered with woven wire that may ride on the mat of fiber in the paper making process. It may have a rises designed to affix to wire cover to mark passing sheet. Ayun ang keyword nyo, watermarks. Alin ito ang nag-create ng watermarks? Pencil, hindi. Pencil yan. Contact, printing, tanggal na din. Pag ballpoint pen, tanggal na rin. So, ano sagot natin dyan? Ano daw yan? That is a dandy roll. Very good. Galing niya. So, that is a dandy roll. Number 4, that is a dandy roll. Next, number 5. It refers to specimen, signature, which was executed o ang keyword nyo, particular date, particular time, and place under a particular, puro particular, writer's condition on the particular. So, laging puro particular. Pag sinabing signature, that is a sign of what? Acknowledge. Yan. The sign of acknowledge. Yan. Acknowledgement. Sign ng acknowledgement. Yan ha. So, yan. Tama ba yung spelling kong ng acknowledgement? Parang mali yata spelling ko, no? Acknowledgement. Yan. So, acknowledgement. Yan. Tanggal na. Yan. Very good. Ayun, no? Very galing mga tropa natin, ha? Yan. So, tanggal na. So, ano tong model signature? Ang model signature, genuine siya. Okay, genuine. Pero, ano siya? Use in preparation of what? Forgery. So, tunay siyang signature. Ano lang siya? Gagamitin lang siya saan? Sa forgery. Magiging gayahan. O, tanggal na. Question signature. Ito yung pinaka-common na common. Yan. Common. Ano man tawag dito? Common cases. Common cases of question document examination. Yan yung mga common cases na question document examination. So, ano sagot natin dyan? That is a evidential signature. Okay? So, ang keyword nyo na pag evidential signature, puro particular. Okay? So, number 6. Specimen writing that is executed, o keyword nyo, normally, and without attempt to alter. So, ano sagot natin yan, guys? That is a natural writing. Pag disguised writing, ano yan? May nag-change. And change. Pag assisted writing, merong na-guide. Diba? Ano? Parang yung bata. At nanay. Sabi ng bata, mama, turuan mo magsulat. Tinuruan niya. So, hindi naman totaling sulat ng bata. Yun, sulat ng nanay. Yun, no? So, sagot natin dyan, that is a natural
writing. Okay? So, next, number 7. The relative location. Ang keyword nyo, relative location of pen in relation to the paper and surface. Okay? Pag pinag-usapan natin ang pen tip, yan. Pag sinabing pen tip, yan, pag-angat, and ng okay, biglaang pagtanggal ng pen, sudden removal. Halimbawa, nagsusulat ka, tapos tinawag ka ng boss mo, ay, Chipopoy ka nga rito. Tapos biglang tinanggal mo yung ballpen mo. That is already a pen lip. Okay? Pag pen hold, ano yung pen hold? Hawak mo. Pen hawak mo. Okay? Pag pen location, wala namang siguro, no? Wala namang ganun siguro. So, ang sagot natin dyan ay pen position. O, walang pen location na. So, ang sagot natin dyan ay pen position ang tama. Walang pen location ha. Baka mamaya masulat nyo pen location kayo dyan. Okay? So, next. Yan. Anong tayo? Yan. Number 8 na. Number 8. Yan. Parang meron, ba naman talaga, malag talaga yung mga ano na to. Ang lag talaga yun, ang lag ng internet ngayon. Sanay ako pag agabing ano yun. Yan. So, number 8, added, yan, added or instrument executed by private person without intervention of notary public or other person legally authorized by which document some disposition or agreement is proved, evidence, or set forth. O ano yung sagot natin dyan, guys? In possess by the private individual. O ano sagot natin dyan? In possess by the private individual. Ano sagot natin dyan? Ano sagot? Ano ang sagot natin dyan? In possess by the private individual, mga tropa. Yan. Siyempre, kapag public document, ano yan? Pag public document, in possess by the government. Di ba? Pag public document, possess by the government. Ang official document, siyempre, for the official function. Official function nila dyan. Okay? Issue sila because that is their official function. Tulad na clearance, yan, RTC clearance, prosecutor clearance. Okay, that is a official document. Ang kasi, ang public document, generic lahat yan. Lahat ng nasa gobyerno, that is form of public document. Okay, so tanggal na ang document, pati official document. Isama nyo na din dyan, yung tawag dito, yung na-notarize. Once ang dokumento ay na-notarize, that is now considered a public document. Once na na-notarize. Ano naman ang commercial document? Ang tandaan natin dyan, with regard to business. Ano yung common na meron sa business? Mga resibo. Okay? Mga resibo na yung purchase order. Yan, purchase order at purchase request. Yan. So, yan yung mga mga commercial document. Ano pa? Yung official receipt. Yung OR na inisyo ni BIR. Yung OR na inisyo ni BIR. So, tanggal na commercial document. So, ang sagot natin yan, that is a private document. Ang keyword na sa private document, ayan yung yung nanggaling sa private individual. Example nito, mga diary, yan,
yan, mga diary, ano pa. O, kung basta impossess pa ng government. O, ay, possess the government. And possessed by private. Yan. Individual. Okay? So, alam na ang definition. Yan ang definition ng tinatawag na private document. So, next. Number 9. A typeface defect in which a character prints a double impression. Ang keyword nyo, double impression. With lighter on one side, o lighter, medyo, ano, tapos yung isa, offset to the right or left. O medyo malabo daw. Ano ba naman to? Ayan. So, medyo malabo din, ano, yung isa. Tapos, ano pa? Double impression. So, ang keyword natin yan, double impression. Example, ito na yung letter A mo. Tapos, tumalbog yung ano mo, yung sa typewriter mo, tumalbog. Pak! Napatong. So, nagpatong. That is now a rebound. Okay? That is a form of rebound. Kapag ano naman, alignment, dalawang klase yan. Diba? Dalawang klase alignment natin. Pwede horizontal, yan. Horizontal, malalignment, or vertical, malalignment. Okay? So, ano naman tong off its feet? Ang off its feet, medyo hindi pantay ang pagkaka-imprenta. Example nito, medyo kapit yung ano, yung portion. Pag ito sa kabila, manipis na. Tignan nyo, makapila, pero pag sa kabila, manipis. Ang tawag naman natin dyan ay off its feet. Okay? So, ang sagot natin dito sa number 9, that is a rebound. Next, number 10. A mark that is made on some type of paper during its production that can be seen only it is lighted. Ano yung mark daw dyan? Oh, nakikita yan, napata mo ng ilaw sa likod. Ano daw yan? Yung, ano daw, yung uri daw, pag, tingnan nga natin kung tamang sagot nila. Tingnan nga natin mga sagot. Ayun, gagaling ng mga tropa natin dito. So, ang tamang sagot po natin dyan ay, ba naman talaga? Tumalag talaga yun. Ang sagot natin dyan, mga tropa. Ayun, that is a watermarks. Ano yung ano? Ang hiatus. Pag sinabi natin that is a jam, or is an obvious gap. An obvious gap. So, na yan. Ang tremor, nginig, di ba? Yan, strokes, yung bawat sulat mo niyan. Di ba? So, bawat sulat mo. Ang sagot natin dyan ay watermarks. Yan. Next, number 11. O, tingnan natin ito. Suicide note na nanggaling sa victim and not yet authorized by the notary public is what form of classification of document? Anong sagot kaya natin dito? Yan. O, suicide note. Pakisagot mo na yung sa 11 natin. Yan. Pakisagot sa number, number 11. Suicide note from the victim and not yet notarized. Anong klaseng document daw yan? So, hindi naman pwede official yan. Diba? Hindi naman pwede official yan. Hindi pwedeng official yan. Diba? So, mas lalong hindi naman pwede commercial yan. Yan. Hindi naman pwedeng commercial. Tanggal na
Diba? Hindi naman pwede public document kasi hindi naman na-notarize. So, ang sagot natin dyan, that is a form of private document. Okay? So, number 11 natin, that is a private document. What if yung suicide note na-notarize? Kung na-notarize yan, then consider a public document. Okay? So, hindi naman sinabi, hindi naman na-notarize daw, not yet notarized. Although subject for investigation, nakita sa crime scene, consider pa rin yan private. Pero once na na-notarize yan, then that is a public document. Next, number 12, a logbook. O, tingnan niya, a logbook of security guard that presented for a form of what classification document. O, yung yung tawag dito, yung logbook ng gwardiya, presenta sa korte. Anong klaseng dokumento ito, mga katsapopoy? Anong klase ito? Ito yung kay sa number 12. Yan, number 12. Anong klaseng dokumento? Ayun, tingnan natin yung mga sagot nila. Yan. Bakit public yan? Bakit public? Bakit public? Kasi bago ipresenta ang dokumento sa korte, dapat yan, lagay natin dito. Yan. A document. Yan, tingnan natin ano ba yan? Naglagay tayo. Hoy, Converge. Anong ginagawa mo sa buhay natin? Yan. Hoy, Converge. Converge. Yan. Ano ba yan? Converge na to? Naglalag tayo. And wait natin, wait. Wait to respond. Yan. Ano ba yan? Yan, naglalag ha. Naglalag. Ano ba nangyayari dito, mga tol? Yan, yun. Nakabalik na. Talaga converge natin yan. So, a document, tandaan nyo, document before presented in court, sa court yan, before presented in court, dapat daw naka-notarize. Okay? Sir, ano kung public document nga po? Yung halimbawa, birth certificate, in-notarize ba? Hindi na kailangan i-notarize, public document na yan eh. Pero kung yung logbook, ano yan? Una, private document, presenta sa korte na yun. Then, bago nga i-presenta sa korte yung logbook, dapat na-notarize siya. So, therefore, yung logbook na presenta sa korte ay considered public document. Okay? So, next, number 12. Ang pera ng Pilipinas, yung perang papel, anong uri ng dokumento daw yun, mga tropa? Yung pera ng Pilipinas, anong klaseng dokumento daw iyon? Yan, Philippine currency is a what type of document? Tanggalin natin yung official document. Yan. Siyempre, tanggalin na yung private document. Yan. So, pera ng Pilipinas, paper bill. Ano sagot natin dito? Public document, commercial. Yan. Ano ang sagot natin dito, mga tropa? Yan. Sagot natin dyan ay public document. Okay? So, ang pera ng Pilipinas pala ay a public document. Next, number 14. To prevent forgery, o ma-prevent ng forgery, what type of writing materials should use? Para maiwasan natin yung magayang ating pirma. Anong klaseng panulat ang kailangan nating gamitin? Pencil, fountain pen, ballpoint pen, o sign pen? Anong dapat nating gamitin? Ayun. Kaya may yung mga tawag dito, mga
public officials natin, ang common nila ginagamit ay ano daw, yung fountain pen. Ang ballpoint pen kasi, easy to forge. Yan, easy to forge. Yan. So, ang sagot natin sa number 14, that is a fountain pen. Next, number 15. You are a question document examiner. And you noticed marami blood and hesitation. Ano ang magiging conclusion mo? What is your conclusion? Ikaw yung question document examiner, marami kang nakita. At ano yung nakita mo mga tropa? Yan. Ano ang nakita natin? Yan. Ano ang nakita natin na ano? Blots. Ano pa? Tremor. Yan. Ano pa? Hesitation. O, ikaw isang question document examiner, ano ang magiging conclusion mo dyan? What will be your conclusion? Ayan, tignan nga natin dito. Tignan natin itong no 2% can write exactly the same. O, tanggalin na natin yan. The execution of writing was made in a hurry. Unreasonable nga eh. Tanggal na rin natin. Ba? Tignan natin. A right specimen is written by the same person. Tanggal. Pipiliin nyo na lang A and B. Ano ba yan? Lumabas kagad sagot. So, ayun na. Dahil lumabas na sagot, yan na yung sagot nyo. The writing specimen is not written by the same person. Bakit nagkakaroon ng ng blood, tremor, at saka hesitation? Nasa utak ng tao, meron silang panlolokong ginagawa. Okay? Kasi there is a panloloko na ginagawa. So, therefore, number 15 is alpha. Number 16. You are a question document examiner in the PNP. Nakita mo ang 7 checks na sinabit sa iyong opisina amounting 100 pesos only. As a question document examiner, will you examine the check? Yes or no? 100 pesos lang, cheque. Ikaw, examinin ba natin yan? Examinin ba? Yes or no? Yan. Examinin ba natin? A, no, because it is irrational to examine. Check, the total of 100 pesos. B, yes. C, maybe. Or D, none. Ang sagot natin dyan, mga katropa? Ano ang sagot natin? So, ang sagot po natin yan, kahit magkano pang amount niyan, trabaho mong e-examine yan. So, the answer is yes. Huwag niyong tignan ang halaga. Ang tignan nyo yung yung dokumento mismo. So, the answer is yes. Next, number 17. Number 17 lang yan. 17 lang. 2 specimens submitted to your office. One is the standard document and the other one is question document. As a question document examiner, you will examine first the anong i-examine natin kapag tayo ay document examiner? May sinamit, standard and question document. Ano ang i-examine natin una? Ano i-examine nyo? Standard o question document? Ang sagot natin dyan ay question document. Yung standard na yan, na-examine mo na yan. So, ang kailangan examinin, under scrutiny mo, ang question document. Okay? So, next, number 18. Chaps can hold a pen, but he cannot write. Ayun, he cannot write because of disease in brain. So, dati pala nakakapagsulat si Chaps. Dati. Ngayon,
dahil nagkaroon siya ng brain disease such as neurological disorder, yan, neurological disorder, hindi na siya magsulat. Tingnan nga natin to. Pag ambidextrous, kaya magsulat ng left and right. Okay, so tanggal na. Pag cacography, bad writing. Bad writing. So tanggal na cacography. Pag calligraphy, ba yan? Calligraphy, writing. Yan. Tanggal na. Sasagot natin yan, agraphia. Okay, ang sagot natin yan ay agraphia. Binanong sa inyo examiner, sabi niya, ano ba? Inborn. Yan. Inborn. So, inborn, you not right. Yung ipinanganak ka na, kahit hanggang ngayon, hindi ka talaga nakakasulat. Okay? So, hindi ka talaga nakakasulat. Kasi itong agraphia, marunong ka dati magsulat. Nagkasakit ka nga lang, kaya nawala yung iyong pagkatuto magsulat. Okay? Ito naman sa mga senaryo, ipinanganak ka na, hindi ka na talaga marunong magsulat. Deficiency. And meron kang deficiency. Sabihin, may kakulangan ka. Ano daw tawag natin doon? Sa kakulangan mong hindi ka nakakasulat, ang tawag po doon ay dysgraphia. Okay, ang tawag natin dyan ay dysgraphia. Okay, take note nyo yan, ha? So, paki-take note. So, next, number 19. Yan, number 19 na tayo. In relation to preceding question, kasunod nung tanong, yung sunod na tanong, yung 18 kaninang tanong, what if chaps can write beautiful strokes, but due to intoxication, he wrote badly? So, si Chapoy daw talaga magsulat. Kaso ang problema nga, dahil nalasing, umangit na sulat niya. Ano ang sagot natin dyan? Hindi naman pwedeng calligraphy, beautiful writing yan, cacography, bad writing, pag transitory defect, pang ano naman to pang typewriter to Yan. Pag typewriter, samantala na depekto, pero pag nilinisan mo yung ribbon, okay na uli. So, tanggalin yan. Pag ano yung transitory defect, sa typewriter, ito yung pansamantalang depekto. No? Pero pag halimbawa, nalinis mo na yung ribbon, okay na uli. Diba? Transitory defect, yung pansamantala. Paano pag pang matagalan na? Talagang kahit linisan pa yung ribbon, sira na. Ang tawag doon ay permanent defect. Lagay natin dito, permanent defect. Kahit sira na yan. So, ang sagot natin dito, pansamantalang pumangit ang sulat dahil lasing lang, transitory change. Okay? So, next, number 20. Ayan. A question specimen and a standard specimen, question specimen at standard, submitted to your office, and you conclude that the signature was written by the same person. What does it mean? Sabi mo, isang question specimen at standard, ikaw ay isang question document examiner, pag check mo, ay, sabi mo,
iisa lang ang nagsulat nito. Ano ang ibig mo sabihin? O, tanggalin na yung none of this. All of this, tanggal na. Pag forgery, ano yan? Written by different person. Okay? Kaya tinatanong same person. It is natin yan, that is known as genuine. Okay? So, nakakasunod pa ba tayo mga katsapopoy? Nakakasunod pa po